Magpupulong sa Malacanang ang iba't ibang ahensya para talakayin ang implementasyon ng Total Pogo Ban. Kabilang din sa mga problema ngayon ay ang lumalaking gastos ng gobyerno sa mga dayuhang nahuhuli sa mga Pogo raid. May unang balita si Salima Refran. Sa tuloy-tuloy na kampanya kontra iligal na gawain ng mga pogo, lumulobo na rin ang gastos ng pamahalaan sa pangangalaga sa mga dayuhang nahuhuli dito. Nasa 85 million pesos na ang nagagastos sa kanila mula sa pagkain at gamot hanggang sa pagpapauwi sa kanilang mga bansa. Ayaw nga natin magkaroon ng mga humanitarian crisis, lalo na kung mga international, foreign nationals yung mga ikukulong natin o uhuli natin. Baka sabihin nila nagiging hindi natin ino-observe yung human rights ng mga ito. Sa datos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mahigit 1,600 na ang mga napapadeport. Nadagdagan pa yan ng 33 kahapon. Blacklisted o hindi na sila makakabalik pa ng Pilipinas. Technically kasi lahat ng mga yan will be treated as criminal suspects in China. So they will all be charged criminally in China. Sa nakaambang tuluyang pagsasara ng mga pogo sa bansa, nakikiusap ang pamahalaan sa mga foreign pogo workers na kusa na lang lisanin ng bansa kesa naman mahuli sa operasyon at saka ipa-deport pabalik sa kanilang mga bansa. Nais muna ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na i-review ang naunang kautusan ng Bureau of Immigration. But we will clarify with the immigration people kung ano ang rules na dapat gawin natin. Kasi dapat yan in consonance with the December 31 deadline. Di ba? Kasi tsaka we don't want people to be panicking because they did an order without consulting us. Nagbabala rin si Remulla laban sa mga mananamantala sa nakaambang exodus ng pogo workers. Maraming elements within the BID. Nagagawa pa sila ng pera, pero palabas na itong mga tao, peparahan pa rin. Alam naman natin, palabigasan ng maraming corrupt elements within the BID. Magkakaroon ng isang high-level meeting sa Malacanang sa pagitan ng PAGCOR, PAOK, Department of Justice at iba pang ahensya para pag-usapan ang pagpapatupad ng total ban sa mga pogo. Isa sa mga tatalakayin ng sitwasyon ng mga pogo sa loob ng economic zones. Ito ang unang balita. Salima Refran para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.